Welcome back sa ating mga balitang basketball. Magsasagupaan ang Lakers at ang Minnesota sa October 23, alas 10 ng umaga. Ngayon, sino nga ba ang yamado sa kanilang dalawa? Somehow, pinaburan ng mga eksperto itong Minnesota na siyang tatalo sa Lakers sa opening game. Hindi naman daw ganun kalakas itong Lakers kung saan sila'y inilagay lamang dyan dahil sa views na matatanggap ng NBA dahil kay LeBron at kay Bronny James. Maraming dapat na isa lang alang dito mga idol. Itong Minnesota Timberwolves kanilang tinalo ang Denver Nuggets sa playoff na siyang tumalo sa Los Angeles Lakers. So kung natalo ng Minnesota yung Denver Nuggets, siguradong tatalunin din nitong Minnesota ang Lakers sa opening game. Di hamak naman daw na mas malakas itong Minnesota kumpara sa Lakers kung titingnan sa papel dahil sa isang kupunan na walang kinuhang malaking pangalan sa offseason, walang ginawang trade versus sa team na malakas. Itong Minnesota ang mayroong twin tower kay Rudy Gobert at kay Karl Anthony Towns, samahan mo pa ng alistong gwardyang si Anthony Edwards. Marami nga ho ang nagpoprotesta na sana dapat yung Nuggets ang nandyan kalaban ng Minnesota, hindi itong Lakers. Well, para sa inyo mga idol, sino ang pipiliin yung manalo sa October 23, ang Lakers ba o ang Minnesota? Comment lang yan sa comment section. Dahil sa pagpayat ni Kevon Looney, hindi na nga raw siya inaasahan na magkakaroon ng malaking minuto bilang center. Ngayon, pinaniniwalaan na itong Golden State Warriors ay magkakaroon ng center position kay Kyle Anderson at kay Tracy Jackson Davis. Ito yung magsisilbing twin tower nila sa kanilang kupunan. Ang dalawa, sina Davis and Anderson, ay mayroong parehong taas na 6'9". Bagay ang dalawang ito. Itong si Anderson, slow-mo, mabagal siya pero epektibo naman sa opensa at maging sa depensa. Samantalang itong si Jackson Davis naman ay mayroon ng mga experience sa kolehiyo. Matanda na ito mga idol, hindi ito yung ordinaryong rookie galing sa NBA draft at mabilis siya. Sa pagpayat ni Kevon Looney, inaasahan na magkakaroon ng pagbabago sa center rotation ng Golden State Warriors. Mayroon pa nga silang backup na 7-footer kay Quentin Post. Siguradong masisiyahan itong si Coach Steve Kerr sa paggamit ng mga bagong salta ngayon sa kanilang kupunan. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Kyle Anderson ay magaling sa rebounding, shot blocking at sa playmaking skills. Pwede siyang gumawa ng spasyo, makagawa ng tira para sa kanyang mga kasama. Kahit na mabagal siya pero kitang-kita naman sa mga nakaraang team niya na siya'y gamit na gamit at importante sa kanilang rotation. Para sa inyo, ano ang magiging komento ninyo sa bagong twin tower ng Golden State Warriors? Comment lang yan sa comment section. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga balitang basketball, and as always, thank you for watching.